Pag-usapan natin ang mga naganap sa huling impeachment trial ngayong linggo. Makakausap natin ang public interest human rights lawyer at isa sa host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino. Magandang hapon, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at saka mga nakikinig. It's nice to be back. Thank you and welcome back. Ipinatutupad ngayon ni SP Cheese Escudero itong tinawag niyang two-strike rule o parusa laban sa trial by publicity. Ano po ba ang ibig sabihin nito? At hindi po ba ito nakakabawa sa kakayahan daw ng public at ng legal advocates na magsalita tungkol sa accountability ng mga elected officials? Well, dito sa two-strike rule, no, enforcement supposedly ng Article 18, yung unang-una naman is yung stern warning at yung pangalawa naman ay yung 30,000 fine. No? I don't know if that's disincentive enough, no? But at the same time, meron naman daw referral dito sa dun sa Committee on Bar Discipline kung sakasakaling matigas ang ulo ng abogado, no? Pero sa akin palagay, no, hindi dapat kasi masyadong balat sibuyas yung impeachment court, no, pagdating sa mga public statements kasi hindi naman nito ordinary judicial process. What do I mean by this, no? Dapat nakakapagsalita yung kasi yung mga sinight ni Cheese Escudero na mga kaso are all pertaining mostly on criminal cases wherein the right to liberty, property, no, without due process of law nung tao ay nakukompromisa. Pwedeng makulong. In other words, so may vested right na nakukompromisa at yung pinaka-sacred right which is right to liberty. Pagdating naman dito sa impeachment proceedings, there's no such thing as a vested right to office. Public office is a public trust, and the reason why allowed to maging televised, the reason why sui generis is because dapat nakakapag-komento yung publiko and at the same manner yung participant. So I don't think that yung mga sinight ni Cheese Escudero na cases are all in all force when it comes to impeachment cases. Having said that, no, sige, para naman mabigyan ng leeway yung impeachment court na hindi masyadong maraming nangyayari sa labas at dapat nangyayari sa loob yung tugisan, no, at saka yung tagisan ng talino at ebidensya, sana applicable rin yan dito kay Sara Duterte who has repeatedly cast aspersions to the impeachment process and to the impeachment court, no. So doon lang saan ako nakulangan ako doon sa pagpapataw at pagrekognisa na yung respondent mismo ang tila bumabalahura sa proseso ng impeachment at nagkokomento ng mga hindi ka nais-nais sa integridad ng impeachment process. Ayun nga po, sa gitna nga ng mga ito, nagsalita nga si VP Sara at sinabi ang prosecution daw ay gumagamit ng theatrics at pambabastos tulad ng pagtawag sa kanya na brat o mastermind dahil daw mahina ang kaso. Ano po ang tugon niyo rito bilang legal advocate na nagsusulong ng accountability? Well, tinatawag siya ng brat at tinatawag siya na mastermind because yun yung pinapakita ng ebidensya, no? Ayaw lang siguro niya yung pagtawag at siguro mas gusto lang ng impeachment court na politically neutral. Pero malinaw naman ang ano bang pinapakita ng ebidensya, no? Una, siya yung nag-request. May authorization niya na nag-request nitong confidential funds including yung 250 million. Pangalawa, siya yung nag-order na mag-withdraw. Pangatlo, siya yung nag-order na ibigay kay Colonel La Chica. Pang-apat, wala nang alam yung disbursing officer tsaka yung deputy chief of staff na gumawa ng plano. Pang-lima, siya yung nag-certify na lahat ito ay maayos supposedly na ginamit at pumirma siya under oath, no? Tapos, yung mga liquidation documents, mali-mali, yung mga liquidation documents, mga gastos pala na hindi pang confidential operations, kung ano-ano mga pangalan ng mga tao na parang mga chichirya at pagkain. And most importantly, ginastos pa yung pera bago pa dumating yung pera. 'Di ba? Yung liquidation documents niya bago pa dumating yung pera, yung mga activities na yun pinapa-reimburse. What does this mean, no? Ang tandaan natin na sinasabi doon sa Joint Memorandum Circular na pag ganyan at hindi maayos yung liquidation presumed, no, na yung pera ay personally siya ang nakinabang, no? So yun yung pinapakita ng ebidensya. So wag balat sibuyas siguro si Sara Duterte, and just because merong mga hindi ka nais-nais na conclusion para sa kanya doesn't mean that it's
it's not it's unsupported by evidence. It is all of these conclusions no na siya ang mastermind, siya ang dahilan kung bakit merong ganitong klaseng supposed confidential operations. Lahat yun batay sa ebidensya. Ayaw niya lang yung conclusion, pero itong mga ito, yun ang pinapakita ng ebidensya. At mabigat yung mga binitawang salita ni Senator Raffy Tulfo sa hostile witness na si Ortonio. Sinabi niya kahiya-hiya raw kasi na hindi niya nasuri ng mabuti ang mga dokumento sa confidential funds. Para sa inyo ba ay malaki yung naging pagkukulang rin dito ni Ortonio? Well, nagte-take offense siya, no? Siguro dapat na mag-take offense dito yung taong bayan na para bang binaboy yung accountability mechanism. And they handled the money so carelessly. Can you imagine, nilagay sa duffel bag, binigay doon sa isang colonel na hindi man lang staff ng Office of the Vice President, no? At tapos, hindi naman disbursing officer, not bonded, as required by the DBM Joint Circular and as required by our laws. Tapos kung ano-ano na lang liquidation documents doon, and then we just trusted him, walang nakakaalam kung sino, tapos mahigit sa daang lokasyon all over the Philippines, supposedly ang kiniklaim niya, siya lang ang nakakaalam, tsaka yung Vice President, na hindi naman nila personally nakita kung paano disburse tong pera na to dahil imposible yun, dahil hindi naman sila si Superman, no? Hindi ba dapat all of these questions have already been raised by them? Because hindi lang naman sila staff ng Vice President staff sila ng taong bayan. Ang nagpapasweldo sa kanila, pera ng taong bayan. So kung sasabihin sila na negligent sila at nagte-take offense pa sila at para bang sila pa yung offended, ang tawag ko dyan gaslighting, di ba? Dapat ang offended dito yung taong bayan. Yun nga rin po yung sinabi kanina no, ni Senator Raffy. Pero ito pa na pag-usapan yung mga alias, no, yung mga alias. Partikular nung nagtanong si Senator Judge Robin Padilla. Kung alias man o hindi yung mga pangalan sa confidential funds gaya ng Mary Grace Piatos, ito ba ay may bigat sa impeachment? And what is your reaction dun sa kanyang argument ni Senator Padilla? Well, una, to si Senator Padilla, medyo bully dun sa counsel, no? Na hindi naman yun yung witness, pero ginigrilya. Tapos nung magre-retort back yung witness, ano ba yun ng rules? Ayaw magsalita. Medyo unfair, no? Dun sa practicing lawyer who's just in the prosecution na sinasagot. Tapos yung mga tanong niya, kilala mo ba yung alias na ito ni Ninoy Aquino? Kilala mo ba yung ano nangyari nung 1908? Yun yung mga tanong niya na wala namang connection whatsoever doon sa confidential operations. Sa tawa nga ako doon sa sinabi ni Bam Aquino right after na, o yan yung alias niya, ni Benigno Aquino, pero wala siyang confidential funds. It only goes to show na wala talagang connection yung question ni Robin Padilla. And yes, may mga alias no na ginagamit, pero it does not mean that the money is no longer within the ambit of accountability. Pera pa rin yan ng taong bayan. Kailangan pa rin nilang i-liquidate ng maayos. May proseso yan. At definitely, just because sinabi mo yung confidential na term, it doesn't change the fact na may pananagutan dito at hindi yan magic word para maalis no sa ambit ng pananagutan yung pera. Pag sinabi mo bang confidential, automatically yung 500 plus billion mawawala na lang ng bula at hindi na siya pwedeng maging under scrutiny ng taong bayan. Hindi dapat ganoon. Dahil ang pinag-uusapan dito 612.5 million pesos in total, tapos sasabihin mo confidential. Para yatang lame excuse yan at hindi yan ang intensyon ng ating saligang batas at ng ating mga ng mga batas right now regulating public money and ensuring that there's accountability every step of the way. And last question na lang, Attorney Dino. No, we always hear the name of Colonel La Chica. Ano po ang inyong opinion? Dapat ba siyang ipatawag? Well, kung ako masusunod, dapat siyang ipatawag, no? Kasi silang dalawa na lang nakakaalam Sinabi mismo ano ba sikreto nila kaya ni Vice President Sara Duterte? Imagine hindi siya staff ni Sara Duterte, binibigay sa kanya yung duffel bag. Tapos walang kahit na anong alam, di alam ng Chief of Staff. Hindi alam ng Deputy Chief of Staff kung ano itong mga operasyon na to. Basta inabot na lang sa kanya yung pera. At silang dalawa lang nakakaalam supposedly kung saan ginamit yung pera. Bukod dyan, ano pang sikreto nilang dalawa? Dapat talaga maging under scrutiny yan, lalong-lalo na siya ang humawak ng pera ng taong bayan. So sa akin palagay, dapat ipatawag siya. No? Makikita naman, magiging obvious naman kung sinungaling or hindi. Most importantly, alam mo sa totoo lang dahil nga sinabi ni Gina Acosta na wala siyang proof na pinareceive yung pera kay Colonel La Chica. Pag sinabi ni Colonel La Chica, hindi ko na-receive.
Ano na, ano na tayo ngayon? Hindi ko na-receive, 'di ba? So Saan sino na may napunta? kasalanan? Ha? Walang proof eh. Walang Oo. proof. 'Di ba? And it's contrary to human nature. Sabi ko nga sa Ninya, mangutang ka ng 5,000 sa akin, baka magpa-acknowledgement pa ako sa papel eh, no? Yung iaabot ka ng 125 billion na naka-duffel bag, tapos wala kahit na anong received, medyo scandalous yun na. It Oh. only goes to show how careless they've handled the money. So right now, kung si Colonel Chica mag-appear at sinabi niya, actually wala akong na-receive. Anong patunay nila na involved sila Chika? Wala. It's now their words against him, and now they're the ones who's accusing him na siya yung nag-receive ng money, pero dahil sila yung nag-aakusa, di ba dapat sila magpatunay na na-receive nila Chika yung pera? So, curious case itong sila Chika, bakit siya nag-receive ng napakarami-raming limpak bag ng pera sa utos ng Vice President ng Republika ng Pilipinas? Saan niya dinala? Kailangan ng kasagutan ng tao. Ayun nga po. Kaso sinabi ng prosecution, di ba, na hindi sila inclined na imbitahin siya, etong si Colonel La Chica, dahil enough na naman daw yung mga testimonya nitong mga witnesses na ito. So, mukhang Totoo hindi na, makukuha totoo yung na. wish ninyo, attorney, na umupo siya or mapatawag itong si Colonel La Chica. Actually, more than sufficient na eh. Bakit? Sabi ko nga, si Sara Duterte ang nagplano kung magkano yung pera. Bahala na liquidation someday. Bahala na yung plano. Nag-request muna siya ng pera, 250 billion. 28 days after, tsaka labag sinabit yung plano. Pagkatapos, nung dumating yung pera, pina-withdraw sa utos niya. Pagkatapos ipa-withdraw, pinabigay kay La Chica. Tapos sinertify niya lahat. All of those pieces of evidence are already clear. Actually, beyond reasonable doubt na sa aking palagay. Kung hindi nila mapatunayan kung saan napunta yung pera. Tsaka malinaw talaga na ginamit yung pera in a lot of instances sa maling paraan. No? Okay. So kahit na hindi pa nailabas sila Chika, enough na. Pero sa totoo lang, di ba, kung kaya nilang i-justify kung saan talaga dinala nila Chika yung pera, dapat yung depensa mag-produce sa kanya. Alright, maraming salamat, Attorney Dino De Leon.